At ito na po mga kababayan yung ginawa namin. May steel deck na. Ayan. Siyempre naglagay tayo ng mga reverse para lang hindi lang po gumalaw-galaw yan. Naka-spot naman po lahat yan. Kasi request naman po ng may-ari na ganyan po ang style ang paglagay. Ayan, isang magandang araw na naman sa atin mga kababayan natin at mga kaibigan natin dyan. Ito naman po tayo. Gagawa po tayo ng mga tutorials pagdating naman po sa mga biga. Kung paano po yung mga pamaraan namin para tumibay po yung biga nyo. Yung ang biga nyo 12mm o 10mm ba, 16mm o 20mm. Nasa inyo na yung diskarte na yung magagawa at conforme rin po sa laki na gagawin. Pasensya na po kayo, medyo may background po tayo sa likod. Medyo nag-away lang po yung mag-ina. Okay. Ayan po, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating video, please follow my Facebook account, Romeo Hongko. Sa aking YouTube channel ay Romeo Mindanao TV. Ayan po, at pakishare na lang po yung video natin para po sa gustong matuto. Ito po para sa inyo, sa hindi pa po nakaintindi pagdating sa paglatag ng mga bakal. Ang video po nito ay para po sa inyo. Okay, sa nakakalam na po nito, hindi na po natin kailangan ipaliwanag sa kanila yan. Okay, at pakishare na lang po yung video natin. At pindutin rin po ang notification bell para update kayo sa tuwing may upload tayo ng mga video. Okay, start na po tayo. At ito na nga po ang ginagawa namin ngayon. Unang-una, ang ginamit po namin na bakal dito ay mga 12mm. Sa lahat po ng mga biga na to, lahat po na bakal ang nilagay namin ay mga 12mm. Ngayon, kung gusto nyo pong tumibay ang bahay nyo, lalo po sa ganitong kalapad, nakita nyo naman yung lapad nyan. At sa dami po ng mga stirrup na kinabit po namin dito. At nakikita nyo naman ang iba, hindi pa naman nakatali kasi siyempre kinapos na po kami sa panahon, sa oras. Continue na po natin yan bukas. Ang una-una po pag-usapan natin dito, kung paano po yung pamaraan namin pagdating sa mga reverse, sa pagkabit ng mga bakal. Ang tamang proseso po ang pagkabit ng bakal. Pero kung sa mga maliit naman ng bahay, pang sarili lang din naman, pwede nyo naman din i-reduce yung bakal nyo o magbawas kayo. Pero sa pagdating sa ganitong mga malalaking gagawin po ay kailangan tama po ang pagkabit natin ng mga bakal natin. Itong overlap po namin ay nasa 2 meters ito. Bukod pa po sa canopy na ilalagay namin dyan. Ngayon ang bakal po na ginamit namin dito, mga D12 na yan, lahat po ay 6 tong gilid. Tatlo dito, 3 rin po sa kabila, mayroon pa po sa ibaba at saka sa itaas na tag-iisa. Ito po ang tatawag na extra bar sa ibabaw na to, extra bar na sa top bar. Ayan, siyempre nakaskwala ang dulo. Ito naman po yung bakal sa baba na extra bar din. Ang tawag dyan ay bottom bar. Ayan, ito po ang bottom bar. Nakagitnaan po siya ng bakal. Ibig sabihin sa banang part siya ng gitna. Ayan, ayan, yan. Ngayon po para matibay po yung mga biga nyo, kung ang haba po nito ay 4 meters, magmula doon sa poste na yon hanggang dito, kung 4 meters, mag L over 4 na lang po kayo. Yan po ang tamang pagkabit. Pwede nyo po ilagay sa L over 4. Yung ibig sabihin po ng L over 4, magmula po dito sa kanto, dyan nakaskwala na po kayo dyan, kasi nakaskwala naman talaga dyan ang mga bakal namin. Sukat po kayo ng 1 meter, halimbawa pupunta dito, 1 meter din po mula dyan sa poste, tapos papunta rin po dito, yan sa dulo. Kung 4 meters po yung haba ng mga biga nyo. Ngayon conforme po yan sa bahay, hindi naman press po yan talagang lapad tulad nito. Higit naman po 4 meters ang haba nito. Kaya ang ginawa namin, para nasa 460 ang haba nito. Ang ginawa po namin dyan, magmula dito 120, mula doon sa dulo 120 rin, tapos pagdating sa baba po ay 240 po kami dyan. Siyempre kasama po yung mga baluktot nito. Ayan, naka 45 degree po tayo. Ang naka-importante po ay halos po magkatapat yung bakal nyo na top bar. Ayan, yung nakabaluktot na yan, nakita nyo, halos makatapat po dito sa bottom bar. Yan, ayan, nakita nyo, yan pong style nyan.
Pwede rin po kayo magdalawa-dalawa. Ito, pag dalawahin nyo, ilagay nyo sa part dito, kabilaan. Pwede rin po yan. Ganon din po sa ibaba kung gusto nyo po talaga. Pero ito po, pasado na po yan kahit sabihin natin na mayroon pa pong magagaling dito na gumagawa sa atin, mas magaling pa sa atin. Kung sila naman ang titingin nito ay pasado na po yan. Okay. Kung gusto ko marami kayong materyales, pwede nyo pagdalaw-dalawahin yan. Nasa inyo na po yan. Pero required na po yan kahit saan. Kasi kami, hindi lang po itong bahay na ginawa namin. Marami na po kami ginawa na mas malalaki pa dito. Malalaking bakal ang kinabit namin. Mga 16mm ang pambiga. Marami na po na malalaking bahay na kami kinabit. Ngayon, nandito tayo sa Batangas sa bagong project namin. Kaya sa ngayon, ang pinag-usapan po natin dito ay kung paano po patitibayin yung mga biga nyo. O, di ba? Yan po ang tamang proseso. Ang pinakamahalaga po sa lahat ay nakaskwala po yung mga dulo. Yan. Nakaskwala. Tulad yan. Magmula naman dito sa poste, ang stirrup naman yan ay may 2 inches, 2 inches, 2 inches. Nasa inyo na po yan kung ilang pirasong 2 inches ilalagay nyo dyan. Ganon din po dito sa part na to. Naka 2 inches po kami dyan. Lalo na po sa part ng harapan na to kasi ito po nakahangir na po ito. Kung napapansin nyo yung biga na ginawa namin dyan, ayan. Nakahang na po yan dyan. So ibig sabihin, naglagay po kayo ng mas maraming 2 inches dito. Sa inyo na yan kung 6 ba o 8. Depende na po sa inyo yan. Tapos may 4-4 lang po kayo na pagitan. 4 inches naman po bago kayo mag 6 inches dyan pagdating sa dulo. Ang dulo naman yan, wala naman pong problema kasi wala na po kayong dus-dus doon kasi una papasukan pa po natin yan doon ng biga sa harapan. O pwede pa rin kayo maglagay ng dus-dus dyan sa dulo na yan. Pero sa ngayon hindi namin muna nilagyan kasi gawa nga papasukan pa namin yan ng bakal. So meron pa tayong biga doon sa part ng harapan na yan. Nakita nyo nakabaluktot yung bakal namin. At saka ang pinaka-importante po sa bakal mga kaibigan, hindi po makatapat yung splicing nyo, yung mga pagputol. Tulad nito, kasi kapos naman po ang isang buo magmula dyan sa pinaka dulo. Dyan kailangan po buo po yung bakal natin. Kung sakali kapusin naman po tulad ng ginawa namin dito, kasi kapos po yung bakal, ay magdudugtong po tayo. Dito na po tayo magdudugtong. Kasi ang dulo niyan hanggang dito na lang po ang dulo niyan. Oh, ayan. Hindi po tayo maabot dito sa dulo na yan. Sa pinakaposte. So ngayon, dudugtungan nyo yan ang ibabaw. Ang importante po, buo po yung bakal nyo mula sa dulo. Magdugtong po kayo ng 150. Ito po, 150 po ito. Ayan. Magdugtong po kayo ng 150 kung dito po yung dulo ng bakal. Yan, ito naman po yung dulo ng bakal dito sa gitna. Nakikita nyo, ito naman po ay galing naman po dun sa poste na kaskwala. Ito yung nakamahalaga po yan. Basta ang pinaka-standard po dyan ay 1 meter po pataas ang dugtong ng bakal nyo. Kahit sa poste naman po, ganun din naman yan. Standard na po talaga yan. Ang pinaka-importante po, nakaangat po kayo ng 2 inches. Tulad nyo, may ginawa kami ng mga spacer ng mga PVC. Naglagay po kami nagbuhos po kami, nagpurma sa PVC na didos para pang spacer po dyan sa ilalim ng biga. Ngayon, kung wala naman po sa align ng biga nyo, pagdating na po na may forma kayo, sa kanyo na po i-align itong mga biga nyo para po may pantay. Kasi abangan pa po natin ng mga dowels yan para naman po sa kung anong po maging plano dyan pagdating ng oras sa division. Okay. At sana po mga kaibigan, kahit sa konting bagay ay may na bibigay naman po kami sa inyo ng konting kaalaman na sana po pulutan nyo po ito nyo ng aral at pampatibay po sa gagawin yung bahay. Ang bahay po na tulad sa atin ay gumagawa, kailangan po natin ay patitibayin, i-explain po natin sa may-ari kung ano dapat gawin. Kasi po yung may-ari nakadepende rin po sa atin yan sa suggestion natin. Kung susunod sila, salamat. Pero pag hindi naman, titingnan natin ang suggestion nila kung pwede naman at pasok naman dun sa gagawin natin na hindi naman po malagay sa alanganin yung bahay. Kasi lahat naman po talaga ay ang nasusunod may-ari, hindi po tayo.
Ngayon kung ipipilit po nila yung gusto nila, wala na po tayo magawa kasi una-una binabayaran lang po tayo. Pero kung malagay naman po sa alanganin ng bahay na yung gusto ng may-ari medyo mali naman, i-suggest po natin na hindi po karapat-dapat yung gusto nila mangyari. Ay, tulad nito. Isang biga na ito. Ayan. Kasi yung pader ni bossing diyan, didiretso pa yan, sasalo pa po dito yan. Tutumbok yan sa ilalim ng biga. Ito wala pa po tayong bottom bar dito. Siyempre maglagay pa po tayo dito sa part ng gitna. Pero sa ibabaw mayroon na po tayo. Magmula sa dulo na yan, naka-eskwala. Pagdating dito sa poste, ang dugtong naman po niya na ay 150 hanggang dun sa dulo na yan. Kasi mas mahaba po itong biga. Yan. 150 naman dun sa wala pa palang 150 ito. Kasi sa kabila mayroon din po tayo dun na extra bar sa ibabaw, sa top bar. Mayroon din po tayo sa bottom bar. Tapos malayo-layo nga lang, hindi natin masyado makita. Ayan o. Nakita nyo yan mga kabayan. Ayan yan yung bottom bar. Yan naman po sa top bar, ito naka 45 degree. At ito naman po pagdating sa poste naman, magre-reduce na po tayo. Ang ginawa po namin na poste dito ay 1 feet by 1 feet, 1 foot by 1 foot. Ang poste pala natin, yan, 30 by 30 ang lapad nito, kwadrado. Ngayon pagdating po dito sa taas, magre-reduce na po tayo. Yan, gawin na po natin siya dito na mga 25 cm. Kwadrado naman yan. Habang pataas po, magre-reduce po tayo. Ganon din naman po ang gagawin namin dyan sa naislaban na yan. I-continue po namin yung bakal. At saka bago dumating ang bagong taon, kailangan po malatagan na rin po namin itong steel deck. Kasi bukas po, bubuhusan na po namin itong mga biga. Yan, pupormahan na lang po ito at bubuhusan. Tulad nito, nakita nyo, may mga spacer po tayo, di ba? Ayan. Siyempre, dadagdagan pa natin yan doon. Meron naman sa dulo eh. May spacer na rin naman doon. Pinaka-importante po sa lahat-lahat, ang dugtungan nyo ay mahaba po talaga kung maaari. Huwag kayo magdugtong ng alanganin pagdating sa biga. Kasi po itong ginagawa namin ay resort po ito. Hindi po ito apartment. Kung hindi, para po ito sa mga guest na pupunta dito na para maligo. Mag-volume man po ang tao na dadami dito na para pumunta, para maligo, mag-overnight. Wala po tayong pangamba sa gawa natin na magkaroon ng problema. Kasi una-una, ang mga bakal natin ay sigurado tayo. Hindi po natin tinipid yan. Yan po ang suggestion ko sa may-ari. Kung mga bahay lang po na pang sarili lamang, hindi na po natin kailangan na damihin yung bakal. Ito po, dumami lang po talaga ang bakal namin dito sa gano lang po. Sa extra bar lang po tayo dumami dyan. Basta ang panglatag nyo po ng mga bakal dyan ay mga 12 mm. Pwede naman po haluan ng 10 mm yan. Pero dapat mas lamang ang 12 mm pagdating sa slab. At ayan na po mga kababayan, naliwanag ko na po sa inyo ang paglatag ng mga biga, kung paano po kami maglatag ng mga biga pagdating sa mga reverse na yan, kung anong mga pamaraan na ginagawa namin para tumibay po yung bahay na ginagawa natin. Siyempre, tayo magagawa, kailangan po natin isasuggest sa may-ari kung ano pong tama at kung ano pong ikakatibay ng bahay, ng building. So ngayon, sana po kasi sa konting pamaraan ay pagbigay na naman po kami ng konting kaalaman sa inyo, sa mga hindi po masyadong nakakaalam pagdating po sa ganito, sa paglatag ng mga bakal. Ang video po na ito ay para sa inyo, lalo po sa nagpapagawa ng bahay na hindi pa po masyadong nakakaintindi. Sana po pasyalan niyo po ang aking Facebook account para po sa ibang pang mga video, lalo po sa aking YouTube channel, Romeo Mindanao TV. Ayan,
Kung may mga tutorials naman po kami na ginawa sa buhay, sana po nakakatulong po sa inyo. Sa mga nagko-comment po sa akin tungkol sa paggawa ng bahay, titingnan po natin mga kabayan, pag available po kami, pupuntahan namin kayo. Tulad nito, nakaschedule kami dito sa Nasugbo, Batangas, kaya dito ngayon ang project namin. Si ibang lugar sa mga nagko-comment sa atin, PM na lang po kayo mga kabayan sa mga katanungan, sasagutin po natin yan. At kung kaya po namin na puntahan ang lugar nyo para magawa natin, gagawin po namin sa abot ng aming makakaya. Pag nakasundo po tayo sa papagawa nyong bahay, wala pong problema doon, pwede po kami. Okay, at sana po bago matapos ang video natin, pakishare na lang video natin mga kaibigan, at pindot na rin ang notification bell para sa tuwing may upload tayong mga video ay updated po kayo. Okay, hanggang dito lang po ang video natin, at magandang araw po sa inyo. Shoutout po sa Kay Lagataw Vlog. Bye bye.